Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang suriin natin. At kumusta na po kayo, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid? Sana muli namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Muli po, ang ipaglilingkod namin sa inyo ay ang ukol po sa tunay na Diyos na ipinakikilala po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kaya natin ito tatalakayin. May mga nagsasabi po at naniniwala ng ganito. Ang kanilang itinuturo na noong ang ating Panginoong Hesukristo ay narito sa lupa, siya ang tunay na Diyos dito sa lupa at ang Ama naman ang Diyos sa langit. Ang paniniwala naman ninyo, ang Iglesia ni Cristo, sa lahat ng panahon, iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Siya ang tunay na Diyos sa langit at sa lupa sa lahat ng panahon. Opo. Ngayon, ang tanong nila, alin anya ang biblical at alin ang logical na dapat tanggapin at paniwalaan ng tao? Dapat po na ang paniwalaan po natin kung ano po ang itinuturo ng Biblia sapagkat yun po ang biblical. At natitiyak natin na ito rin po ang logical sapagkat wala itong salungatan. Ayan ang patunayan natin Opo. sa ating mga taga-subaybay. Una, alamin natin, nakasalig ba sa Biblia ang paniniwala na iba pa ang tunay na Diyos sa langit sa tunay na Diyos sa lupa? Pakinggan po natin ang pagtuturo ng Biblia sa Deuteronomio sa 4 at ang talata ay 39. Ganito po ang mababasa po natin. Talastasin nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Dalawang bagay po nais nating ipapansin sa binasa nating talata. Ang sabi po, ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Ikalawa, ang sabi, wala nang iba pa. Talagang tiniyak na iisa lang, di ba? Kaya dyan pa lang sa talatang yan, mali yung paniniwala na nang narito raw ang Panginoong Hesukristo sa lupa, siya raw ang tunay na Diyos dito sa lupa. Apo. Pagkatapos, ang Ama raw ang tunay na Diyos sa langit. Salungat yon sa itinuturo ng Biblia. Ang biblical, maliwanag at logical na rin. Di ba? Ang nagturo mismo, ang ating Panginoon Diyos, pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia, na siya ang iisang tunay na Diyos sa langit at sa lupa, at ang sabi mo nga, wala nang iba. Nananatili ang katotohanan yon. Ano katunayan? Ano ang pagpapakilala mismo ng Panginoon Diyos tungkol sa kanyang sarili na sinasalungat ng paniniwala ng iba na iba pa ang Diyos sa langit at Diyos sa lupa? Pakinggan po muli natin ang pagtuturo po ng Biblia sa Jeremias sa 22, 23 hanggang 24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa iisang lugar nananatili. Walang makapagtatago sa akin, nakikita ko siya saan man siyang pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Maliwanag po, ang Diyos na mismo ang may pahayag. Ang sabi niya, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako. Ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Ngayon, ang sabi nila diyan, kapatid na Gerson, yan ay noon. Hindi anya saklaw yung panahong Kristiyano. Kaya ang tanong natin, nabago na ba yung katotohanan yan pagdating ng panahong Kristiyano? Pakinggan po natin. Ang babasahin po natin ay pahayag po ng mga apostol sa unang Korinto sa 8, 6 at 4. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya.
at walang Diyos liban sa iisa. Sana napansin po ninyo, para po sa mga tunay na sa Diyos, ang mga apostol at ang mga tunay na Kristiyano. Ang sabi niya, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya dyan natin mapatutunayan at makikilala ang mga tunay na sa Diyos at mga tunay na Kristiyano, di ba? Opo. Ang kanilang pinaninindigan, kaya nga sabi ni Pablo, sa ganang atin. Opo. Kasi doon sa unang talata niya, sa ganang iba. Opo. Di ba? Ang dami mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Pero sa ganang atin, sabi ni Pablo, isa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Kaya, maging ng panahong Kristiyano, nananatili ang katotohanan ng iisang tunay na Diyos sa langit at sa lupa. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Di ba? Ngayon ang tanong, anong likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo ngayong siya'y nasa langit na? Kaya naman ganito ang tanong natin, kapatid na Gerson, di halimbawa, sundan natin yung argumento nila na nang nasa lupa raw ang Panginoong Hesukristo, siya raw ang tunay na Diyos sa lupa at ang tunay na Diyos sa langit ay ang Ama. Yun nga, salungat sa katotohanan yon at wala sa Biblia nung paniniwalang yon. Ngayon, kung tatanggapin natin yung argumento nga, paano nung umakyat na sa langit ang ating Panginoong Hesukristo? Dililitaw, dalawa na ang Diyos, di ba? Nasasalungat talaga sa katotohanan at hindi logical, ika nga, di ba? Ano lamang ang ibig patunayan sa atin na ang katotohanan po, biblical at logical, iisa po ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Kaya tuloy natin, anong likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo ngayong siya'y nasa langit na? Pakinggan po natin sa Hebreo 7 at ang talata po ay 26. Narito ang dakilang saserdoting kailangan natin. Isang taong banal at walang kapintasan, walang bahid, hindi maabot ng kasalanan at itinaas sa mismong langit. Maliwanag po ang pagtuturo ng Biblia. Ang tinutukoy po kasi sa binasa natin na dakilang saserdote ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakilala po ng Biblia sa Panginoong Hesukristo, isang taong banal, walang kapintasan, hindi maabot ng kasalanan at itinaas sa mismong langit. Kaya maliwanag na ang Panginoong Hesukristo hindi po Diyos dito sa lupa at lalong hindi siya Diyos doon po sa langit. At walang panahon na siya naging Diyos, di ba? Kaya mali po yung paniniwala nila na nang nasa lupa Diyos na raw, hindi po. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo, batay po sa pagtuturo niya mismo sa Juan 8:40, di ba? Siya po ay tao sa likas na kalagayan. Maging ang mga apostol. Sa unang Timoteo 2:5, itinuro po ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Hesukristo ay taong tagapamagitan. Ngunit, wag po ninyong ipagkamali na ibinababa namin o hinahamak namin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po. Kasi po, bagamat tao ang kanyang likas na kalagayan, dinadakila at sinasamba po ng Iglesia ni Cristo ang Panginoong Hesukristo sapagkat yan po ang utos ng ating Panginoon Diyos. Kinikilala namin siyang Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang po ang tanging tao na hindi po nakagawa ng kasalanan. Sa madaling salita, napakataas po ng aming pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pero isang malinaw po na katotohanan na tinalakay natin, ang isang tunay na Diyos sa langit at sa lupa, sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, walang iba po kundi ang Ama na nasa langit. Ngayon, isa pang argumento na sinasabi nila, lalo na yung iba na medyo conclusive kagad, di ba? Ang sinasabi nila ganito, si Moises ay ginawa ng Diyos na Diyos kay Paraon. Tapos ang sasabi nila, tututol ba kayo na si Moises ay Diyos? Ang gumawa sa kanya, ang Diyos. Di ba? Dahil sa tunay ang Diyos na gumawa, kaya tunay na Diyos din ang kanyang ginawa. Kaya ang konklusyon nila, pati si Moises ay Diyos. Iyan ngayon ang ating talakayin, kapatid na Gerson. Ano ba ang masasabi mo sa paniniwalang yan? Ang kanila pong pinagbatayan na yung nakasulat po sa Exodo 7:1. Mabuti po ay basahin po natin yung nakasulat rito. Sa Exodo 7:1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo.
Maliwanag po ang sinasabi po sa atin sa Biblia. Ang sabi po ng Panginoon kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon. At kailanman ay hindi po tayo papayag na si Moises ay tunay na Diyos. At kakatuwa ang paniniwala yon na ang tunay na Diyos ay ginagawa. Opo. Kasi kung tatanggapin nila, ang argumento, di ba? Opo. Si Moises ginawan Diyos kay Paraon ng tunay na Diyos. Kung tunay ang Diyos na gumawa, kaya tunay na Diyos din ang ginawa. Lilitaw, dalawa na ang Diyos doon. Di ba? Sasalungat na sa katotohanan. At lilitaw din na Diyos ang likas na kalagayan ni Moises. Opo. Samantalang, napakaliwanag ng nakasulat sa Biblia. Ikaw, Anya, ay ginawa kong parang Diyos. Opo. Ang konklusyon na kagad, Diyos, Anya, parang Diyos lang. Iba yung talagang Diyos sa likas na. Opo. Kasi nga, ang tunay na Diyos hindi naman ginagawa Di ba? Opo. At walang gumawa sa tunay na Diyos. Ngayon, alamin natin, medyo dagdagan pa natin ang ating pagtalakay. Ano ba ang pagkakabanggit pa sa ibang talata tungkol dyan sa binasa mo na ginawang parang Diyos? Ganito rin po nakasulat sa Exodo 4:16. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan at mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. Talagang ang pagkakagawa po kay Moises, hindi po bilang Diyos o tunay na Diyos, kundi ginawa po siya na parang Diyos. Yun po ang banggit sa Biblia. At saka mapansin din sana ng mga taga-subaybay natin na yun ay para kay Paraon lang. ang problema, pati yung iba naniwalang Diyos nga, di ba? Opo. Maliwanag ang sabi, gagawin kitang parang Diyos kay Paraon. Hindi sa lahat ng tao. Di ba? Opo. Kaya nga, mali yung pagkaunawa nila at ikonklusyon nila na dahil doon ay Diyos na rin daw si Paraon. Salungat yon sa katotohanan ng tinuturo ng Biblia. Sinabi ba ng Panginoon Diyos kay Moises na sa pagparoon niya kay Paraon, ang kanyang ipakikilalang tunay na Diyos ay ang kanyang sarili? Baka naman merong ganon, kapatid na Gerson. Basahin po natin sa Exodo pa rin po, sa 7:14 hanggang 16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Farao'y nagmatigas. Ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan. Narito, siya'y pasa sa tubig at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng mga Ebreo na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan na yumaon upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang at narito hanggang ngayon hindi mo dininig. Maliwanag po kung ano ang tagubilin po ng Panginoon Diyos kay Moises pagharap niya kay Faraon. Hindi po sinabi ng Diyos na sabihin kay Faraon na siya ay Diyos. Kundi maliwanag. Ang sabi po, iyong sabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng mga Ebreo. Hindi siya pakilalang Diyos yan. Di ba? Gaya ng kinunklusyon ng iba, di ba? Opo. Kundi nananatili na ang tunay na Diyos yung nagsugo kay Moises, di ba? At yun din ang binabanggit na Diyos Anya ng mga Ebreo. Ilan ba at sino ang Diyos ng mga Ebreo o ng bayang Israel? Pakinggan po natin sa Deuteronomio 4:34 hanggang 35 at 39 pa. Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Maliwanag po na iisa po ang tunay na Diyos na kinikilala ng unang bayan ng Diyos, ang bayang Israel. Siya mismo ang may sabi, walang ibang Diyos liban po sa Kanya. Ano pa katunayan, kapatid na Gerson, na talagang iisa lamang ang tunay na Diyos at wala nang iba pang Diyos na kasama ang tunay na Diyos? At maling-mali nga yung paniniwalang pati
si Paraon, pati si Moises ay Diyos na rin. Sa Deuteronomio 32:4 at 12, ganito po nakasulat, siya ang bato, ang kanyang gawa ay saktal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Maliwanag po, paulit-ulit na binasa po natin sa Biblia. At dito nga sa huli pong talatang binasa natin, ang sabi, ang Panginoon ay mag-isa at walang ibang Diyos liban po sa Kanya. At pagdating ng panahong Kristiyano, ano rin ang aral na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa tunay na Diyos? Sa Marcos po 12:29, ganito nakasulat, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Kahit po ang Panginoong Hesukristo, pinatutunayan niya na ang Panginoon Diyos ay iisa lamang. Sana ito po ang tanggapin at sampalatayanan natin. Di ba? At paano itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na ang talagang tunay na Diyos ay iisa lamang? Pakinggan po natin sa 1:17, 1 at ang mga talata po ay 1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ito po sana ang paniwalaan natin, ang pahayag po ng Panginoong Hesukristo mismo, na ang makilala po natin na iisang Diyos na tunay ay walang iba kundi ang Ama. At ang Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, siya po ay sinugo ng Diyos. At gaya po ng natalakay na natin sa mga nakaraan, ang ating Panginoong Hesukristo, tao po sa kanyang likas na kalagayan, sapagkat ang iisang tunay na Diyos nga na ipinakilala niya na dapat nating sampalatayanan, walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Napakahalaga po ng pagkaunawa at pagkakilalang ito, sapagkat ito po ay isa sa batayan o saligan sa ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana sa mga katotohanan ito na ating tinalakay, dito po makasama namin kayo. Maging wasto ang ating pagkakilala sa iisang tunay na Diyos. Maging wasto rin ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo para maging wasto rin ang paraan po ng ating paglilingkod at makatiyak tayo ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, bago tayo matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. nag-aalay kami ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Amen. Muli po, kinasangkapan mo ang programang ito Amen. para ipahayag ang iyong katotohanan. Amen. Nawa po ang mga nakarinig at nakasaksi sa pagtuturo ngayon, lalo na ang hindi pa po namin kapananampalataya. Ito po ang kanilang sampalatayanan na ikaw, Ama, ang iisang tunay na Diyos. Amen. At ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, ay isinugo mo para ipakilala ka po sa amin. Amen. Panginoon po namin Hesukristo, patuloy po na pagpalain ng iyong banal na iglesia. Amen. Ipamagitan mo po ang aming mga panalangin sa Ama at patuloy na kasangkapanin ang iyong iglesia sa pagpapalaganap ng katotohanan. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo ang iglesia ni Kristo. Amen. Pinagpala mo po ang mga sumusubaybay sa programang ito. Pinagpala mo po ang pamamahalang inilagay mo sa iglesia. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ainsaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.